Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkain natin sa ating mga kaluluwa sa araw-araw upang mapalago ang ating pananampalataya kay Kristo at pagpalain tayo, ingatan sa lahat ng ating mga ginagawa sa araw-araw. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto po muli ang iyong mga anak, lumalapit sa inyo, nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami makasunod sa iyong mga kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan mula sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O Diyos. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga ng Miyerkules upang idulog ang kagalingan ng mga may karamdaman, may mga sakit. Haplusin niyo po sila, O Diyos, at pagkalooban ng panibagong lakas upang muling makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanang aming nagawa at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Aming idinudulog ang aming bansa, Panginoon. Nabigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkatiwala, O Diyos, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran, at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin mo ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan, at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan mo silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming bayan, ang aming lupain, na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho, O Diyos. Maaring ang iba ay nagbabiyahe sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, na ingatan mo sila sa daan. Kung sila man ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan, ilayo mo po sila sa mga pagsubok sa buhay. Bigyan mo sila ng kapayapaan, katatagan, at pasyensya, lalong-lalo na, Panginoon, upang hindi sila karoon ng hindi magandang ugnayan sa kalsada, Panginoon.
Amin ding inilalapit sa inyo ang mga nagtatrabaho sa mga lansangan. Panginoon, ang mga kapulisan, ang mga naglilinis ng kalsada, O Diyos, mga traffic enforcer, mga drivers, at iba, O Diyos. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon, lalo na sa mga karamdaman. Dahil uso po ngayon ang flu dito sa aming bayan. Kaya nagdideklara ng wala pong face-to-face na klase, Panginoon, upang maiwasan ang pagkakahawaan sa bawat isa ng mga estudyante. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, sila po'y ingatan mo sa ibang bansa, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang mga pagsubok sa buhay. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga OFW na hindi maayos ang kanilang pagtrato sa kanilang mga kasamaan sa bahay, Panginoon. Ang mga employer, O Lord, naway bigyan mo po sila ng maayos na pagtrato sa kanilang mga kasambahay, Panginoon. Dahil ito pong mga tao na nagtatrabaho ng maayos ay binigyan mo ng pahintulot, Panginoon. Kaya dalangin ko na proteksyonan mo sila sa mga employer na hindi maganda ang kanilang pagtrato, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, ingatan mo po ang lahat na nagtatrabaho, ang mga OFW, Diyos. Naway sila ay patuloy na makapaglingkod, maging asin at ilaw sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan namin na naroon sa ibang bansa, nagmamigrate, naninirahan. Ito man ay sa Amerika, sa Australia, sa Canada, sa New Zealand, at sa Switzerland, at sa buong panig ng mundo, O Diyos, na sila ingatan mo doon. Gamitin mo sila, O Diyos, bilang asin at ilaw upang makita sa iba ang iyong mukha sa pamagitan ng buhay ng mga kapatid naming naninirahan sa ibang bansa. Naway ang mga salita mo, Panginoon, ay makaabot at maraming tumanggap na ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Amin din nilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin, ang mga kapatid namin, Panginoon, na nagtatrabaho sa karagatan, ang mga isda, Panginoon. Ingatan mo sila sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sila sa laot, nang ang malakas na hangin ay naranasan nila. At ito'y iyong pinahinto, Diyos. Gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid naming mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka, pagtatanim ng mga pagkain, ng gulay, prutas, at iba pa, Panginoon. May bagyo na nakapasok sa aming bansa. Naway hindi ito nakakasira ng mga pananim ng aming mga kaibigan ito, Panginoon. Proteksyonan mo po, Panginoon, ang mga pananim na ito ng mga baha at ano pa, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa pag-ibig na inialay mo sa amin. Panginoon Hesus, amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga senior citizen. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Mahina na ang aming mga katawan.
madaling madapuan ng karamdaman. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw ang siyang patuloy na mag-iingat sa amin, mag-protect sa amin sa lahat ng mga karamdaman na naririto ngayon sa aming mundo, Panginoon. Lord, marami na pong nararanasan ang iyong mga anak magmula sa gera, baha, lindol, at ngayon, Panginoon, ay may karamdaman na lumagana, Panginoon, ang flu dito sa aming bansa. Na nagresulta, O Diyos, na wala pong pasok ng face-to-face ang mga mag-aaral, Panginoon, mula elementary hanggang college dahil po sa karamdaman yan. Naway sugpuin niyo po ito, Diyos, upang ang iyong mga anak, lalong-lalo na patuloy na naglilingkod, nagdadala ng mga salita mo, Panginoon, sa mga tao, ay ingatan mo at magkaroon sila ng kalakasan sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga sakuna ba ay hudyat ng muling pagbabalik ng Panginoon. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang mga sakuna ba ay hudyat ng muling pagbabalik ng Panginoon, katulad ng baha, lindol, at ngayon ay lumaganap ang flu. Di ba? So mga kaibigan, ang sagot dito ay oo at hindi. Oo at hindi. Depende sa kung paano natin ito nauunawaan ayon sa Biblia at pananampalataya. Oo, dahil binanggit ni Jesus na magkaroon ng mga sakuna bago siya bumalik. Ayon sa Mateo talatang 24, Kabanata 24, talatang 6 hanggang 8, sinabi ni Jesus, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan, no? At mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Tatapwat hindi pa ang wakas. Ibig sabihin, mga kaibigan, na ang mga sakuna ay palatandaan na ang mundo ay mapapapalapit na sa katapusan ng panahon. Ngunit, hindi ito ang mismong katapusan, mga kaibigan. No? Hindi ito ang mismong katapusan. Parang mga babala lamang ito. Paalala, no? Hindi permanente ang mundong ito, mga kaibigan. Dapat tayong maghanda sa espiritual at manatiling tapat sa pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. Ngunit hindi, no? Hindi ang sagot. Dahil walang nakakaalam ng araw o oras ng kanyang pagbabalik. Sa parihong kabanata, sinabi ni Jesus, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak, kundi ang Ama lamang, ayon sa Mateo Kabanata 24, talatang 36. So, kaya kahit may sunod-sunod na lindol, bagyo o digmaan at maging karamdaman na ating nararanasan, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na iyon na agad ang mismong wakas.
Hindi ibig sabihin na yon. Ang mahalaga mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, ay huwag matakot, no? O magpadala ng sa haka-haka, kundi maging handa tayo at tapat sa Diyos sa lahat ng oras. Ang mga sakuna mga kaibigan ay paalala. Paalala lang. Hindi ito parusa. Ang mga pangyayaring ito ay paalala ng kahinaan ng mundo at paanyaya sa pagbabalik loob. Ginagamit ng Diyos ang mga ito, mga kaibigan, upang gisingin tayo. No? Gisingin tayo mula sa pagiging kampante. Ibalik ang ating mga puso sa Diyos at turuan tayong magtiwala, magtulungan at manalangin higit sa lahat. Ayon sa Lucas 21, talatang 28, kapag nakita ninyong nangyari ang mga ito, itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang inyong kaligtasan. So, ang layunin ng Diyos ay hindi takutin tayo, mga kapatid, kundi ihanda tayo. Hindi gusto ng Diyos na matakot tayo sa Kanyang pagbabalik. Ang gusto ng Diyos ay maging handa tayong may pananampalataya at kabutihan ng ating mga puso. Kaya sabi sa Mateo 25, talatang 13, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras. Diba? So, ang taong laging nananalangin, nagmamahal, at nagsisisi ay laging handa. Kahit kailan dumating ang Panginoon. Sa pagbubuod, mga kaibigan, may mga sakuna bago ang pagbabalik ni Kristo. Ito'y palatandaan lamang, hindi eksaktong oras. Walang nakakaalam ng araw o oras. Kaya, dapat laging handa, mga kaibigan. Sa mga sakuna, paanyaya, hindi parusa, mga kaibigan. Ito'y panawagan sa pananampalataya at pagbabalik loob. Ang layunin dito ay paghahanda, hindi takot. Maging mapagkalinga tayo, mapanalanginin, at matatag sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sa tuwing may sakuna o kaguluhan, tulungan mo kaming huwag matakot, kundi magtiwala. Naway maging paalala ang mga pangyayaring ito na ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. At ang tunay na tahanan ay ang buhay na walang hanggang kasama mo, Panginoon, diyan sa langit. Ihanda mo po kami, Panginoon, hindi sa takot, kundi sa pag-ibig at pananampalataya. Pagpalain mo po, Diyos, ang lahat ng nakikinig at isinabuhay ang iyong mga salita upang kami, O Diyos, ay magkasama diyan sa iyong kaharian, ang buhay na walang hanggan pagdating sa oras na ikaw, Diyos, ay babalik dito sa lupa. Maraming salamat po. Ingatan mo po ang lahat ng nakikinig at nagmamahal sa iyong mga salita. Amen at amen.